Hello guys, so welcome back again to KL Arts and Draw, and for today we are going to continue yung lesson 2 natin. So, ang lesson 2 natin is all about ellipsis and perspective. So, let's begin. So, ngayon what we are going to do, yung diba? Muna tayo ng line. So for example, ayan, ito yung tawag dito sa line na to is yung horizon line. So ito yung horizon line natin. Then for example, nandito yung vanishing point natin. So ito yung vanishing point. So ang gagawin natin dito, 'di ba, in my lesson 1 pinag-aralan natin yung how to draw planes. For example, ito, yan, horizon line yan. And then, ito yung vanishing point natin. So, what we're going to do here is gagawa tayo ng planes na dapat magtatapat siya sa vanishing point. So, ang purpose ng exercise nito is to control the types of planes natin in the ellipses. So, for example, dito. We have our line here. And then, since ito yung vanishing point natin, so let's change this color to red para makita. So, dapat ayan. For example, dito yung natin. Point here, then point there. Then we have, yung pinaraktis nating point coordination, diba? Yung line coordination. So, dito natin mapapractice yun. So, diba nakikita nyo na yung illusion ng plane natin. So, next, dito natin lalapit. We have our first plane. So, nakita nyo na yung illusion, diba, ng saan nakatapat to. Usually, kapag front viewer ka, diba, usually makikita nyo siyang isang ganyan flat na square. Ganyan. Ganyan na makikita nyo pag front view. Pero, since ini-introduce ko na sa inyo yung perspective, so kapag pag itong square na to is nag-tilt siya, diba? Nag-tilt siya in this position, magiging ganito siya. Itong plane na to, pag nag-rotate siya, diba, towards here, magiging ganito siya. Next. Para nandito yung plane yung first line. And then this is the point. This is the point. Nandito yung point natin. At nandito yung vanishing point natin. So gagawin natin here is, diba, point A to point B, point coordination. So ayan, kahit hindi perfect straight line siya. Then ayan. So ibig sabihin dyan siya. Yan. Yan. So, ibig sabihin, ito yung line of natin. Trajectory. So, for example, dito siya outside here. So, meron dito. So, that will be our line. And that will be our line as well. Dito. Yan. So, ito nasa upper part siya. And then, this is the point. Nandito yung point. Then, ito yung vanishing point. So, ibig sabihin ito, pag nag-face siya in this part, ganito ang facing niya. Towards here. Ito yung vanishing point eh. Towards infinity. Another one. So, ngayon maglalagay tayo ng circle sa plane natin. Kasi yung planes, ito yung nag-guide doon sa planes ng circles na. Ayan. Diba? So, diba, in our previous exercise, gumawa tayo ng tilting planes nang hindi tayo gumagamit ng vanishing point. So, ngayon, ito exercise na to, one point perspective. So, kunwari yan, line. Nandito yan.
Like, for example, nandito yung vanishing point natin. So, di ba, in our previous exercise, gumawa tayo ng planes, di ba? Tilting planes nang hindi gumagamit ng vanishing point. So, any random vanishing point lang siya into the extremity of infinity. So, ngayon, dito sa exercise na to, ang ginawa ko tulad nito, dito natin ito train yung mind natin how to look on certain objects, how they anong tawag doon? How they interact, diba? How planes interact dun sa parang specific or given vanishing point na in-apply natin here in this canvas. So, for example, dito nga sa gitna yung vanishing point natin. So, how do we make this look 3D, diba? Perspective or realistic. So, tulad nga kanina, ganyan, ito, plane, front, ito yung parang front view ng plane. Then, kuwari, itong plane na to is magte-tilt siya, diba? So, paano natin siya how can we portray this plane na mag-tilt in the direction that we want? Let us assume or imagine an imaginary line, diba? Like this. Nandito yung vanishing point. We make a line here. Isang ganon. So, doon natin makikita yung parang illusion or depth niya na nagtitilt siya towards in this direction. So, another one here. And then, kukonect lang tayo ng lines dito. Ayan, 4 lines. Trapezoid. Ayan. Simple as that. Napakadali. Pero in the next, in the later lessons, ituturo ko sa inyo yung parang explanation ng about circles specifically. Then, maglagay pa tayo dito sa baba. The more na mas malapit sa center ang objects, sa vanishing points, mas distorted ang mukha niya. Mas distorted yung magiging shape ng object. Pero the more na malayo siya sa vanishing point, kasi malayo nga siya sa view, mas less distorted ang object. Like, kita mo naman dito, diba? Like, almost as if medyo nag-slant lang siya ng konti. Kaya minsan sa tingin mo parang yung drawing mo naging off siya kasi it's because malapit siya sa vanishing point. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo paano mag-tilt ng planes using 2-point perspective. So, kanina, ayan, for example, ito nga. Let's try to turn this to black. So, yun nga, black. So, yun nga, kanina nandito yung vanishing point natin sa gitna. Ngayon, magta-try tayo ng dalawang vanishing points. So, isa dito, isa dito. So, magkabilangan. So, sa gitna. So, may dalawa na tayong vanishing points dito. So, it's either dito or dito. So, for example, gawa tayo ng plane here. So, we want plane facing this side. So, imaginary line, for example, ganyan. Ayan. Point A, point B to the vanishing point. So, ito yung parang line of trajectory natin. So, then, gagawa lang tayo ng another line here. So, this will be our plane facing here. Pero meron pa tayong isang vanishing point dito. So, for example, gusto natin gumawa ng isa pang plane. So, this is the illusion on how we are going to make a cube na. Sorry. Ayan. And then, itong line dito. Ayan. And then, ang gagawin lang natin is maglagay lang tayo ng line here. Then, connect lang. So, we have our cube. May two planes tayo here, but when we connect our two planes, magiging cube siya. So, all in all, ito yung shape na makikita natin. Ito. Ayan. So, we have our first cube.
That is depending doon sa perspective, sa vanishing points, I mean. Ngayon, gagawa naman tayo here. For example, nandito yung line natin. Then, we just, yun nga, tulad nga ng sinabi ko, from the end of the lines to this vanishing point. So, from point A to point B, di ba? So, i-apply lang natin yung rule na tinuro ko sa inyo. So, isang ganun. Diba? Line like that. Yung isang straight line, smooth line. And then, ito din. So, meron tayong here, diba? Pero meron pa tayo dito. Meron pa tayong isa pang vanishing point here. So, what we're gonna do is connect mo siya doon. Then, ito. Connect mo lang siya doon. So, we have our... So, ito yung first trajectory natin here, towards here, and this one. So, ngayon, maglagay ulit tayo ng lines here. Diba? Here, and then line here. So, nakita nyo to? Nakita nyo yung illusion ng depth here. So, first vanishing point, so, nanditong part. And then, meron tayong isang part here. Diba? Pero, itong cube na to, hindi siya complete. Alam mo yung anong missing? Kasi dito sa bottom part, nakikita dito sa ilalim yung bottom part niya. So, what we're gonna do here, itong point na to, connect natin siya dito sa vanishing point niya. And itong part na to, dito. Opposite side siya, opposite direction. So, makita nyo na yung ilalim ng cube. Diba? So, yung left side, yung right side, and then yung bottom side. So, since itong cube na to is nasa gitna, nakikita lang dito is yung left side, tsaka yung right side. The more na umangat siya, the more na nakikita yung ilalim niya. So, tulad nito, nakikita na yung ilalim part niya dito, di ba? Is under part. Then, vice versa, kabaliktaran naman, kapag ang objects naman are below the horizon line, yung upper part naman ng objects yung nakikita natin. Yun yung illusion ng perspective here, di ba? So, yan, tulad niyan. Point A, point B. Yan. Yan. Kailangan natin gumawa ng line as straight as possible, diba? Connecting from here to accurately. So, since exercise pala naman na to, okay lang talaga magkamali. But at least, yung mga pagkakamali yun, doon natin nakikita yung mga errors natin to improve more. Ako, I'm not really as perfect pa rin naman to draw. But for the sake of this exercise, syempre, kailangan ko rin i-level yung sarili ko sa inyo. Kasi kung gagalingin ko naman masyado, then kayo beginner level. So, parang napaka-intimidating naman yun for those beginners out there who want to learn to draw, diba? So, hinihimay-himay or tinadahan-dahan ko rin, diba? Ako, I've been there. Lahat ng mistakes, I've been there. So, parang dinadamayan ko lang kayo sa mga bawat mistakes na may experience nyo o maranasan nyo in this drawing journey, on this drawing lesson. Okay guys, I put myself into your shoes. So, meron namang drawing guide here ako dito, diba? Merong perspective dyan. Ayan, pwede ko naman ito gamitin. Pero, for the sake of this exercise, kailangan manually natin i-understand. Kailangan ituro ko sa inyo manually, di ba? Para manually, para hindi lang kayo magde-depend lagi sa tools. At para at least, alam din ng muscle memory nyo paano mag-drawing without using any guides, di ba? Or lines. Kasi yun nga ang gusto natin, na maging katulad ni Kim Jong-hee o kaya ni Ross Strauss or kung sino pa mga famous artists dyan na hindi na kailangan ng guides, na parang like magdodrawing sila on thin piece of paper na walang guides, na walang lines, and napakaganda ng drawing nila. But tayo, kailangan muna natin ng guides kasi syempre, since beginner tayo, and kailangan natin sanayin yung hand natin, diba? Hand coordination, yung muscle memory natin to draw good, diba? Parang
ito yung sabihin nating training wheels, di ba? Like, bago ka matuto mag-bike talaga, di ba? Kailangan mo muna ng training wheels or ng guide bago ka mag-level up into, like, 2 wheels lang na bikes. 2-wheel na bicycle, di ba? So, balik nga tayo dito. Ayan. Then, ito. So, kita nyo tong line here. Imaginary line. So, magawa tayo dyan. Then, nasa sa inyo saan, gaano kahaba yung line saan nyo gusto. So, ayan, dito. Then, dito din. So, meron dito. May line tayo here. Connecting here. Then, meron tayo dito. Another vanishing point. Papunta to. Ayan. So, meron tayo another box. Pero, it's on the lower, below the horizon line. So, yung upper portion ng box na to yung nakikita natin. O, diba? Ayan. Nakikita yung upper portion ng box na to. Diba? So, I hope you've learned something from me today. Sana may natutunan kayo sa akin. And I know this feels mundane, this feels boring. Pero, kailangan nyo maramdaman yung boredom. Kasi, boredom is the key to become creative. Lahat ng mga artists dyan, magaling man yan o hindi, lahat dumadaan yan sa boredom. Sa mundane, sa task na parang this is so boring, like ano bang purpose nito? Marami kasi sa atin, like ayaw natin yung bored, like ayaw natin yung process or yung boredom, yung struggle kasi hindi kasi yung mind natin hindi natin train sa ganung process. Like gusto ng mind natin yung immediate gratification, di ba? Wala tayong delayed gratification or something na, I mean, marami mga tao sa atin na hindi sanay sa delayed gratification. Gusto lahat instant, like, di ba, pag mag-ano ka ng skill, agad-agad nandiyan na marunong ka na agad mag-drawing. But no, everything goes through a process. So, hindi ka magiging magaling kung hindi ka dadaan sa maraming exercise, sa maraming struggle. I began drawing since I was 12 years old. Mga ganun, something like that, still a kid. Until now, hindi pa rin ako tumitigil sa pag-drawing at pag-i-improve. And drawing takes a lot of time and patience. A lot of time, a lot of patience to build mileage and momentum para umabot ka sa skill and the level of skill that you want to have. Hindi naman siguro masakit sa inyong mga kamay na mag-click, mag-like, at mag-subscribe sa aking channel kasi it will really help me a lot to become more motivated at para makagawa pa ako ng mas marami mga drawing tutorials in the future. Marami ako mga exercises that laid out for you to improve drawing. So, yan lang. Introduction part pala naman to ng perspective natin, drawing. So, yun lang naman. And I'll see you on my next lesson. Bye!